Guys, pangatlong 1v1 na po namin ng pamangkin ko na si Darwin. Nung unang dalawang laro po namin na hindi siya nanalo sa akin. Hindi talaga ako mahilig maglaro ng basketball. Kasi hindi talaga ako marunong mag-dribble. Sa pambilis ng mapagod. Mahilig lang ako manood pero hindi talaga ako naglalaro. Pero para ma-practice tong pamangkin ko, naglalaro na lang ako para magkaroon siya ng kamatcha. Nung kabataan ko kasi, hindi talaga ako sumasali sa liga kasi hindi talaga ako marunong mag-basketball. Puro aral lang ako at bantay sa tindahan namin dati. Yung bet pala dito sa laro namin ni Darwin, pag nanalo siya sa akin, bibigyan ko siya ng rubber shoes. Tsinatsaga namin tong practicein ni Papa niya bawat umaga kasi nakikitaan talaga namin ang potentials. Sayang ang tangkad niya at ang laki niya. 13 years old pa lang yan. Pag natuto mag-basketball to, maraming pahihirapan sa court to. Sa kanila kasi malayo yung basketball court kaya hindi talaga siya nakakapaglaro. At saka wala siya masyadong mga kalaro doon. Kaya pinagbakasyon ko to dito sa probinsya para makapag-practice siya mag-basketball. Nilibre ko siya ng plane ticket pabalik. Guys, kahit reklamador sa practice yan, ang laki na ng improvement yan mula nung nagbakasyon siya. Ngayon kasi marunong na siya mag-dribble at kahit paano marunong na rin siya dumipensa at mag-shoot ng bola. Pahirapan yan gisingin sa umaga, lalo na ng mga initial days ng practice namin. Itinatayo ko pa yan sa higaan para lang bumangon. Kahit tumutunog yung alarm clock yan, hindi yan bumabangon. Nung mga unang araw ng practice namin, napansin ko na buboard siya. Nung ako lang at saka si Papa niya yung kasama niya. Kaya ang ginawa ko, naganap ako ng dalawang training buddies niya. Kinuha ko si Iglot at saka si Eddie. Ginigising namin sa umaga para may makasabay siya mag-practice. At simula nung nakita ako, nag-i-enjoy na siya mag-practice pag may kasabay siya. Nakasali na pala ng liga si Darwin sa Under 13 1D League sa Parina. Nung una ayaw niyang sumali kasi nahihiya siya. Pero kinumbinsi ko talaga siya na sumali siya para ma-experience niyang sumali sa liga. Second placer lang sila doon pero muntik na silang mag-champion. Na-injury lang yung dalawang kasama niya. Pero kung gaya na ngayon na marunong na siya mag-dribble at dumipensa, tapos hindi na nahihiya maglaro, malamang champion sila. Mga overage din sa mga nakalaban nila pero wala tayong magagawa doon, host kasi sila. Dito sa laro namin, alalay lang ang pagbalya ko sa kanya. Kasi kahit malaki yung katawan niya, pag binalya ko yan ng todo, tumatalsik talaga siya. Di niya pa alam kung paano proteksyonan yung katawan niya. Pinipilit ko rin talaga ang sarili ko at sinasagad ang limitasyon ko para lang may makalaro si Darwin. Match kasi kaming dalawa, parehas kaming mabagal at parehas kaming malaki. Yung iba niya kasing mga kalaro, maliliit sa kanya pero mabibilis. Hindi niya kaya yung bilis pero pag binalya naman niya, baka tumalsik din kasi malaki siya. Nung unang 1v1 namin ni Darwin, sobrang napagod talaga ako. Nakadalawang timeout ako bago matapos yung laro. Tapos binawasan ko yung score. Kasi pag mataas yung score, matatalo talaga ako. Yung tinuturo ko kay Darwin ay kung paano gumulang sa laro. Kasi kahit hindi ka masyadong magaling maglaro, pag marunong kang gumulang, mananalo ka rin. Hindi lang kasi physical game ang basketball, mind game din siya. Kaya dapat marunong ka rin gumulang. Pag masyado kang honesto maglaro, matatalo at matatalo ka lang, lalo na sa pustahan. Dito sinasadya ko ng tumira sa tres. Alam ko naman na hindi papasok yung tres ko eh. Nahirapan nga akong paabutin sa ring. Kaya lang kailangan kong gawin yon para manalo na siya. Kailangan ko na kasing maibigay yung rubber shoes. By the way, binili ko na talaga yung rubber shoes na yun, tig-isa kami. Kaya lang di ko muna ibinibigay sa kanya. Kasi nakaplano kasi sa akin, nahahamunin ko siya ng 1v1. Tapos pag natalo niya ako, saka ko lang ibibigay yung rubber shoes. Kaya lang, pangatlong laro na namin to. Pag hindi pa ako natalo dito, ayaw ko na rin kasi napapagod na ako. Kaya by hook or by crook, kailangan manalo na siya rito. Dito titira na naman ako ng tres. Alam ko naman na hindi talaga papasok yung tres ko eh. Kaya lang tinatry ko rin yung lock ko. At saka, para hindi naman mapansin ni Darwin na pinagbibigyan ko talaga siya dito para manalo siya. Kunin mo. Buti na lang
daan sa ano, siglo. Ganon, na. Puyat ng mga lingkurong ka na ninyo. Tapos hinga ka muna ng mga dalawa o isa. Bago meron yung mula. Lima na ito. Nag-practice na, kikita na lang kami. Kay, Oh, wala. Wala. Wala yan. Ano, free throw violation. Hindi pwedeng ikaganyan mo. Free throw violation yan. Lateral ang pupunta. Meron tayong score? nag-lateral na nga na kami. Nag-lateral. Uy, ganyan ang bantay. Papunta ka na. Pugi. Pa. Good! Nautakan. Darwin. Oy, wala na yan. 16-15 yun eh. Pareho last ball. Yung rubber kang 18. Oh. Nakapicture ko lang ng football sa Kanina pa man iton. Warit pa kakalo. Kanina pa it na iya. Di ko di size. Go Darwin. Diretso sa laksak. Kailalim mo lang sa laksak. Go Darwin. Go Darwin. Go Darwin. Galingan mo na. Galingan mo. Driving sa low. Ikot. Dali, agaw. Agawan si Nino. Dali. Agawan mo. Oh, penalty. Kasi titing na ako. 17 na yung score ko. After 18 lang to. Nga, Score long ni na Darwin naman yung mo. 16. Pakakalo. Dito sasadyain ko talaga hindi pa abutin yung tira ko. Idol ko kasi yung taga Kansumangkay. Nung nag-free throw, Adi ako. nadaan sa sigaw ng mga audience. Hindi umabot sa ring yung bola. Kapos, yan din yung ginawa ko. Tapos sa pangalawang free throw ko, sinadya ko rin talagang patamahin sa gilid yan. Pumasok. Nung sinabi ko yan kay Darwin pagkatapos ng laro namin, hindi siya makapaniwala na nagpatalo lang ako. Kasi nung inayos ko na yung dalawang free throw ko, sabi ko ganito yan, ayusin ko. Aba, wala rin pumasok. Kaya yun tuloy, wala akong ebidensya na pinagbigyan ko lang siya. Kung pumasok sana yung dalawang free throw ko nung inulit ko, mapapatunayan ko sana kay Darwin na pinagbigyan ko siya. Kaya lang wala eh, hindi talaga pumasok kahit inayos ko pa. Yun, hindi ko talaga napatunayan na pinagbigyan ko lang siya. Sabi ko nga sa kanya, kalabanan niya ako ng 24 pataas, matatalo ako eh. Gusto pa nga niya, 12 lang, ako na yung nag-request ng 18. Panalo sana siya. Dito alalay na lang talaga yung bantay ko sa kanya. Hindi ko na siya masyadong dinidikitan para makashoot na siya. At yun nga, pumasok. Good job, Darwin.